Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus at nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang kagandahan ng kaganapan ng panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Katunayan po, ang panahon ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng magandang balita at ito ang kanyang kapanganakan, ang pagsilang ng tagapagligtas. Ngunit sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa gitna ng kadiliman, may dalawang pangyayaring naganap sa kanyang buhay. At uunahin po natin yung kanyang pagsilang at pangalawa ay yung kanyang kamatayan doon sa krus. Sa parehong isang lugar sa Jerusalem na kung saan ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa kadiliman at namatay sa gitna ng kadiliman. Nagdilim ang buong paligid at ipinakilala ng Diyos kung sino ang nakapako sa krus. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang pamagat ng ating pong paksa sa umagang ito ay ang milagro sa gitna ng kadiliman sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kapag narinig natin ang salitang dilim, marami ang naglalaro sa isipan ng tao. Maaaring katatakutan, kapahamakan, kalungkutan, subalit ang mensahe ng Kapaskuhan na naganap sa kadiliman ay nagbigay ng liwanag sa pamamagitan ng isang nagkatawang tao, at ito po ay ang ating Panginoong Hesus, at sa pamamagitan ng tala ipinahayag ang isinilang sa isang sabsaban sa mga wise men, at nang si Kristo Jesus ay napako doon sa krus, nagdilim ang buong paligid at ipinakilala ng Diyos kung sino ang tunay na tagapagligtas. Ito ay walang iba kung ang ating Panginoong Hesus. Kaya babasahin natin sa Mateo 2, talatang 9 at 11, makikita po natin, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Nakatutok po yung tala sa isisilang na sanggol. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Sa Luke chapter 23, verse 44 hanggang 46, and it was about the 6th hour, and there was a darkness, dilim, over all the earth until the 9th hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. At ang sabi sa Zechariah 14 verse 7 to 9, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. And it shall be in the day, the living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Tinawag din po si Kristo na the living water o the springs of living water. At ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagpaalala sa atin ng isang mga napaka-importanting bagay, na kung saan nang si Jesus ay isinilang, siya ay ipinanganak sa dilim, sa gitna ng kadiliman ng gabi, upang ipahayag ng tala, ang nagniningning na tala. At si Kristo po ay tinawag na bright and morning star. Ipinakilala ng tala kung sino yung isinilang, at sa pamamagitan ng liwanag nito, natunton ng mga wise men o ng mga magi kung nasaan ang isinilang na sanggol na ipinangako. At makikita din po natin dito ang mga saksi ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ang mga pastol. At sa kalagitnaan ng kanyang pagsilang, naroon din yung mga tupa. At kung papasinin po natin ang propesiya, inalintulad si Kristo isa isang mabuting pastol. At siya po ay inalintulid din sa isang malinis at maamong tupa na inalay ang kanyang buhay upang
matubos tayo sa ating mga kasalanan. Siya po ang naghandog ng kanyang buhay upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Nung si Jesus ay ipako sa krus, nagdilim ang kalangitan, nagluksa ang nagluksa ang buong daigdig, nagbigay ng kalungkutan, sapagat ang ipinako ay ang tagapagligtas, ang Diyos, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sa parehong senaryo po ng kadiliman, ipinakilala po ng Diyos kung sino ang tagapagligtas. Katulad lamang to ng isang gintong alahas o diamante o anumang mamahaling bagay na kapag inilagay mo sa telang itim, makikita mo ang uri ng ginto o ng diamante kung ano ang kanyang kaurian. At sa pamamagitan ng kadiliman, ipinahayag ng Diyos ang isang liwanag, ang isang natatanging tagapagligtas na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag makikita natin at marinig natin ang Kapaskuhan, dapat maisip din po natin na ano po ba ang misyon ng Diyos kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Katunayan po ang sabi sa John chapter 1 verse 1 to 5, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life. In Him was light." No? And the light was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. At ang sabi din po sa 1 Timothy 2, 5 and 6, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." Yung sinasabi ditong word ng man, hindi ibig sabihin si Kristo po ay tao. Siya po ay nagkatawang tao. Ayon sa John chapter 1 verse 14, no? "And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten Son of God, full of grace and truth." At ang sabi po sa Romans chapter 5, verse 5 to 6, "And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due times Christ died for the ungodly." Patunay na po na ang Panginoon po, nung siya po ay sinilang sa gitna ng kadiliman, ay hindi po kalungkutan, hindi po katatakutan, at hindi po kamatayang walang saysay, kundi po nung si Kristo po ay namatay doon sa krus, ipinakilala ng Diyos ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya po, napakabuti ng ating Panginoon na tayo po ay pinansin at binigyan ng oras upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kana itong ngayong Kapaskuhan, maalala at makita po natin ang ginawa ni Kristo na isang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, na dapat sana ay isilang sa isang magara at maayos na isang kwarto o lugar, sapagkat siya po ay hari ng mga hari, ngunit siya po ay pinanganak sa isang sabsaban. Patunay na ibinaba niya ang kanyang sarili upang magbigay sa atin ng halimbawa na tayo po ay magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Gaano man po tayo kayaman, katalino, katanyag, kakilalang tao, lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa aspeto ng kaligtasan ng ating kaluluwa, sapagkat si Kristo po ang gumawa ng ating kaligtasan. Acts chapter 4 verse 12, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang sino man tumawag sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo ay maliligtas. Mula sa kanyang puso lalabas ang tinatawag na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. At para makita po ninyo ang kaganapan ng pagiging anak ng Diyos, yan po ang hinahanap ng Diyos, hindi reliyon, hindi good works, na hindi po sa lahat ng mga alam nating katuruan, kundi ang katuruan lamang po ng salita ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tunay na hiwaga ng pagliligtas. Yan po ang regalong dala ni Kristo ngayong Kapaskuhan. Tuwan-tuwa po tayo kapag nakatatanggap tayo ng regalo tuwing Kapaskuhan. Pero ang pinakamainam at pinakamabuti at pinakadakilang regalo na matatanggap ng bawat isa
na tao ay ang kaligtasang inaalok ng ating Panginoong Hesus. At yan po ang buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak ngayong Kapaskuhang ito. Huwag tayong tumingin sa material na bagay. No? Tumingin tayo sa spiritual na bagay na kung saan ang magdadala ay ang Panginoon. Ang dinala ng Panginoon ang spiritual na bagay sa ating puso upang ating tanggapin ang kaligtasang ginawa ni Kristo doon sa krus. Kaya sana po ngayong araw na ito, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin ang buong dakilang papuri at pasasalamat. At kung nais mo magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, katulad ni Nicodemus, nung gabi na siya ay lumapit kay Jesus, siya po ay nagpakumbaba at siya po ay nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Panginoon, sariling tagapagligtas. At kung nais mo pong gawin ang mga bagay na yan, pwede ka pong sumunod sa panalangin na hindi nakapagliligtas. Ito po ay gagamitin natin paraan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyong presensya, Panginoon, at nagpapakumbaba, inaamin kung ako'y nagkasala. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hugasan niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. At ako po'y nananampalataya sa ginawa ni Kristo dun sa krus, siya'y namatay na buhay na maguli pagkaraan ng 3 araw. At binubuksan ko ang aking puso, Panginoon, sa iyong harapan sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan niyo po ako, Panginoon, mamuhay ayon sa iyong kabanalan, at bilang anak mo, ako po ay susunod ayon sa iyong kagustuhan. At tulungan niyo po akong magbasa na ng Biblia, manalangin, gawin ang iyong kalooban, ibahagi ang mabuting balita, at magpatuloy sa paglakad sa iyo. Salamat po, pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig ngayong oras na ito. Ipuin mo ang kanilang puso, at kung may mga karamdaman, bigyan po ng kagalingan. Tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo ang Kapaskuhang ito sa aming mga puso. Pagpalain mo po ang bawat isa. Bigyan po sila muli ng isa pang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maligayang Pasko po sa ating lahat.